Atin lang makausap makakasama ngayong umaga ito para sa simpleng huntahan ngayong umaga ito ng Martes. Isang constitutional law expert na dati, pag binanggit ko ito, alam niyo na ho agad kung sino ito eh. Dating Dean ng UE College of Law. O, kita niyo na. Si Dean Amado Valdez. Google na. Dean Amado Valdez. Dean, kumusta ka na? Magandang umaga. Ginulo ko ba umaga mo, Dean? Magandang umaga po, sir. Hindi naman, sir. Hindi ka naman Hindi busy, naman, wala ka idol. pa naman ginagawang, hindi ka naman nabala pa sa mga pagpe-prepare ng lecture mo para sa mag-bar review. Paano ba ng bar review Eh, ngayon? Di ba mga Marso pa yan, Abril? tapos na yung bar. Oo, yung Tapos na review. yung bar. Hindi ba ka-release lang ng... Kaya meron na, magsisimula na naman siguro yan. Ayun, bago, buti na lang, hindi ka pa busy doon. Dahil yan ang iniisip ko, baka busy ka ngayong umagang ito. Ano lang, magkaroon lang tayo ng konting kuntahan na din para na rin maging maunawa ng ilan sa ating mga kababayan itong mga issue. Lalo na pag sila po yung sumusubaybay sa mga investigasyon sa usapin ng flood control, etc. etc. Dati kayo naging prosecutor pala din, di ba? Nabagid nyo sa akin minsan yan. Dati kayo naging prosecutor. Nung araw, no, bakit Ayun. magbugadyo tayo? Matagal na yun, sir. Gaano Matagal na yun. Gaano So, kahalaga sa isang prosecutor ang pagkuha ng isang testigo para maging matagumpay ang kanyang kaso, lalo na kung mabibigat ang kaso at merong state witness na isinasangkalan na kunin ng gobyerno, Dean Valdez? kailangan ho natin yan. Yung state witness, malaking halaga niyan ang nagagawa para doon sa tagumpay na isang kaso, no? Yung state witness usually, sir, ito yung mga akusado rin sila, pero dahil Lesser sa participation sa crime. dahil sa maaring mga ebidensya may kulang, so aalisin sila doon sa charges, tapos magiging state witness nila Opo. sila. Mm. Hindi na sila kasama sa trial, pero sila ngayon magtitistigo laban dun sa kasama nila dun sa kaso. Mhm. So ginagawa yan kung talagang walang masyadong ebidensya. Mhm. Oh, so sa pagkakataong ito kasi lalo't-lalo na sa panig ng ito sa usapin ng flood control issue, nababanggit restitution, tapos yung hindi lang restitution, kung hindi yung makakatulong ba ang isang diretsahin ko na yung pamilya Diskaya. Alam naman natin kung anong pinanggalingan nito. Alam naman natin ang background bago nangyari itong flood control issue sa mga panayam sa kanila sa social media. Kaya parang tama ba yung stand, paninindigan po ng Prosecutor General na parang asiwasyan tanggapin. Sa tingin niya, hindi talaga makatutulong kung maging state witness itong pamilyang ito. Nataliwas naman sa sinusulong ni Senador Marcoleta, Attorney Valdez. Narinig naman natin doon sa Blue Ribbon hearing na nagsalita na ito mga ito, inamin nila yung kanilang participation at talagang maliwanag na may kinalaman sila doon sa paggawa ng Proyekto. proyekto, no? Mhm. At sa kanila yata nanggaling yung nalaman natin na mga ghost projects, yung ibang mga proyekto yan sa flood control, no? Mhm. Kasamang Orly. So, ang tama naman yung Prosecutor General kasi yung kanilang testimony doon sa Senado ay sapat na yun na Ayun. So wala nang ka lang ang case. wala nang pangangailangan ng karagdagang pang impormasyon para kailanganin ng mga karagdagang state witness. Ngayon ba 'yon, Dean? Ngayon po ako yun na Kaorle. No? Oo. Ang gagawin ko dyan, kung ako yung prosecutor, tanggapin ko yung kaso at ang gawin kong testigo si Marcoleta, si Senator Marcoleta. Bakit? Kasi Ba't siya magiging test? siya yung nag-iimbestiga, narinig niya, andon. Senador siya eh. Okay. So, bilang senador, narinig Ba't niya mo yung... na magagawing testigo yung kaibigan mo? Kung naman din, oh. Ay, hindi, kasi
kasi hindi naman masama yung maging testigo eh. Sa bagay. Oo. Magiging bida pa nga si Congressman Marcolita sa Senador Marcoleta. si Senador Marcolita at magpapakita siya ng katapangan, no? At talagang sinseridad na magtagumpay ang kaso ng bayan. Sa bagay. Para sa bayan siya. So, merong mga strategy yan eh. Kasi nag-prosecutor din tayo. Alam natin na pwede siyang magsalita doon. Ito yung apilabit nila. Narinig ko sa kanila na ganito ang sinasabi nila. So, dapat na yun dahil hindi lang naman yung sasabihin ni Senator Marcoleta magiging ebidensya dyan eh. May mga dokumento naman manggagaling sa Department of Public Works, no? Okay. At yung mismong siguro kung ako ang prosecutor, yung barangay captain doon sa isang lugar na sinasabing wala namang project pero sinasabing may project. Sabi niya wala namang project dito. Wala akong nakitang ginawang flood control dito. So yung salita ni Senador Marcoleta, sasabihin ng barangay Official. captain, kung may mga picture ka, larawang ka na nagbabaha pa rin doon sa lugar na sinasabing may flood control. These are circumstantial evidences para ma-establish mo yung... Okay. So, well, binabanggit nyo din, sapat na yung mga informasyon sa pamilya Diskaya, mag-asawang Diskaya. Ngayon, kung may karagdagan pa siguro at may gustong i-share si Senator Marcoleta, maganda rin siyang gawing testigo ng prosecution. Kung ako pinakamagaling na testigo si Senator Marcoleta. Alright. Sige. Wala na yung drama-drama dyan na ikaw may restitution, ganyan. State witness. Yung state witness, bakit mo gawin yung state witness? Andiyan ka na eh. Ikaw ay sinaguro ka na. Dapat ko na maging testigo dyan. Alright. At saka hindi lang naman yung sasabihin mong ebidensya dyan. Gaya na sinabi ko, barangay captain, yung dokumento, na-receive nila yung pera. Ano ba? Those are smoking guns eh. Okay. Isang punto na lang. Marami pa sana akong gustong itanong. Lalo na yung tungkol sa restitution. At least kayo, meron kayong masasabi dyan bilang naging prosecutor na rin, Dean. May panibagong may impeachment kayo na sinampa sa Kamara laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Positibo naman po ang reaksyon ng Malacanang. Isa sa mga nakikita siguro magandang paraan na rin na para matalakay po ng mas mahusay ay itong pananagutan ng isang Pangulong pipirma sa pambansang budget. Ano ho bang may share nyo rito, Din? Dahil parang pag may anomalya, hindi kasi binito ng Pangulo eh. Ang sinasabi naman ng iba, hindi naman yan sa Pangulo. Trabaho yan ng mga mambabatas ang pagpasa ng panukalang batas. Ang pirma ng Pangulo ay para lamang sa purpose na ito'y maipatupad ng maayos o maipatupad agad ng pamahalaan. Anong dapat pangunawa dito, Din? Ang trabaho kasi ng Pangulo, yung pumirma ng budget. Kasi yung budget natin, batas yan, sir. Nagiging Republic Act. Parang ordinaryong batas, dadaan sa pagtalakay ng Kongreso. Ibipirma ng Pangulo para ipatupad. Alright. Nagaling sa Congress, trabaho ng Congress naman ang gumawa ng batas tungkol sa budget at trabaho naman ng Presidente na gumawa ng napipirma doon para maging batas at hindi ka makagastos. Hindi ka makagastos kung wala sa batas eh. So lahat ng gastusin dapat manggagaling sa budget na yan. Alright. Kung hindi manggaling sa budget at walang budget, malversation yan. Yan lalong magiging malversation yan. Ngayon, kung yung ginawa ng Presidente, pumirma siya sa budget, trabaho niya yung pumirma doon. Ngayon, kung halimbawa may ebidensya ka na tape recorded, may state witness ka, halimbawa, si President Marcos, si Speaker Romualdez, si Senate President Escudero, si Saldico, ando doon. Pagkatapos, merong isang magaling na Orly Trinidad na nagtatago para sa ilalim ng mesa. Tinative niya na ito, gawin natin itong budget nito, pero yung 100 million sa iyo, para sa... ibang usapan yon. Ibang usapan yon. Ibang usapan yon. But yung pagpirma in itself... Talagang madadali na yung mga
mga yon. Pero yung pagpirma, pero kung yung pagpirma lang, sa tingin nyo, trabaho yun at hindi yung masasabing batayan. Tama ba yan? Ikaw ba, Manong Orly, pag pumirma sa marriage contract, lahat ng gagawin ng magiging Mga asawa asawa. mo, kasalanan mo na rin. Kasi di ba? pumirma ako eh. Di ba? Ganyan lang yun, sir. Oo, sa bagay. Pero Pero hindi iba yung, sabi nyo nga, iba yung may ebidensya na may mga nakinabang ho talaga at mga magpapatunay na merong bukod sa pagpirma ay meron pang ginawang hindi maganda sa budget, sa pambansang budget na yung pinirmahan. Ibang usapan po yun, di? Ang liwanag na ebidensya yan, Manong Orly, yung ika nga, yung ghost project na yan, pinakamadaling i-prosecute yan eh. Mhm. Ilagay mo lang si Manong Tiago doon sa kampong yon. Sasabihin niya, wala namang binutas dito na kanal eh, para sa flood control eh. Mhm. Di ba? Mhm. Okay na yon. Mas paniniwalaan ko pa si Mang Juan kaysa sa testigong kasabwat doon o yung testigo na kasama doon sa kalukuhan tapos magiging state witness, mas magaling pa si Mang Juan na maging testigo doon. Alright. Nako, sabi ko na nga ba, may bibitin tayo dito sa gantong usapin na din eh. Marami pa akong gustong itanong sa'yo. Sa bagay, at least ikaw ay naging isang prosecutor din. Kaya mas magandang sa'yo makuha ko itong mga impormasyon lalo na sa usapin ng pagiging witness, state witness o namang uri ng witness yan, Dean Valdez. Sir, maraming salamat. Hayaan yun magkausap. Tawag uli kami sa ilang po mga usapin na maaring mangyari o lumabas sa darating na mga araw. Lalo po itong usapin po ng impeachment din. Basta ikaw, idol, okay lang. Baski alas 5 ng umaga, sir. Ako talaga. Okay, thank you. Maraming salamat sa iyong mga apo sa pagpapintulot na may istorbo ko yung banding nyo ngayong umaga. Salamat. Thank you, sir. Thank you po. Constitutional law expert, mga kapusin nyo po napakinggan at dating Dean ng UE College of Law, Dean Amado Valdez, mga kapuso.